Okay? So, general forecasting model. So, yung ginawa natin before, humahanap lang tayo ng algorithm para i-fit dun sa line. Okay? So, ang gagawin natin, paano natin ipe-predict yung kasunod na mga values. So, ang ibig sabihin yan is magfo-forecast na tayo. Okay? Based dito sa existing data natin, ano yung mga possible forecast na ibibigay sa atin. So, halimbawa, airline passengers, meron akong halimbawa from 1949 hanggang 1960. So, ang gagawin natin, ano yung magiging value na ng 61, 62, 63, 64. So, halimbawa, ang forecast horizon mo ay 4 years. So, ano yung magiging forecast natin? So, sir, paano yung procedure para mag-forecast ka, ano? So, ano yung mga procedure na susundin natin? So, may certain procedure lang kung paano mo susundin yung forecasting. So, number 1, kailangan may alam ka kung anong time series model yung gagamitin mo. Sa lecture na to, gagamit lang muna tayo ng cold winters na tinatawag. Kasi ito lang yung alam natin. Hindi na ako gagamit ng SMA at saka ng EWMA for forecasting. Kasi pangit silang gamitin sa totoo lang. Hindi yan ginagamit sa totoong buhay. So, ang una natin gagawin, meron ka bang alam na model? Yes. Alam ko, sir, paano mag-execute ng cold winters. Then, crucial yung second step. Kailangan hatiin mo muna yung dataset mo. So, for example, kung meron akong 100 days, pwede kong sabihin yung 70 days is gagamitin ko as training. Yung 30 days is gagamitin ko for testing. Sir, bakit kailangan i-split? Kailangan kasi yung testing para malaman mo gaano ka-accurate yung magiging temporary prediction natin. Temporary lang ano. Kaya hinahati natin yung data. Ulitin ko ano. Kung meron kang 100 data points, bahala kang maghati. Ano bang hatian mo? 80% by 20 ba? 90% by 10? 65% by 35? So, sir, ano yung mga typical na hatian? Pwede nga hatian mo ay 90% training, 10% testing. Ito yung ginagawa naming practice. 80% training, 20% testing. Sir, pwede bang 70-30? Yes. 70-30, 60-40. Sir, how about 50-50? Hindi kami gumagawa ng 50-50. So, anong general rule? Yung training set mo dapat is mas malaki dapat do sa test set mo. Okay? So, ganito din yung ruling. Kung meron akong 100 data set, tapos meron akong 70 data for training, 30 for testing, hindi ako pwedeng mag-predict ng 50 days beyond. Dapat, mas maliit siya lagi do sa testing size mo. Halimbawa, meron akong test size na 30 days. Ipipredict ko nga yung next 50 days. So, hindi siya magandang practice. So, dapat is less than 30 lang. Kasi hindi magiging accurate yung prediction mo kung may test data ka ng 30, tapos magpipredict ka ng 50 days. Dapat, ang general rule, ang forecast horizon mo is mas mababa lang lagi dun sa test set mo. So, ganun yung gagawin natin. Second procedure. Ito ay for elective to entry na ano. Kasi ganito yung general procedure ng machine learning. Fit the model. So, ibig sabihin, may model ka na, halimbawa, hot winters, meron ka ng splitting na nangyari, dinivide mo na siya sa dalawa, isang train, tapos isang test, if-fit mo ngayon yung hot winters dun sa time series mo. Okay? Then, kapag na-fit mo, i-evaluate mo gaano ka-accurate yung prediction. Accurate ba siya? Kung hindi siya accurate, maaaring humanap ka ng ibang algorithm. Algorithm 1, algorithm 2, algorithm 3. So far, meron lang tayong dalawa. Isang double exponential smoothing yung gagamitin natin at saka isang triple exponential smoothing. Sa susunod, dadagdagan natin 5, 6, 7 kung ilan ang gusto nyo.
Kasi maraming model ng time series. Okay? Pag sinabi mong accurate na siya, satisfy ka na, okay na yung accuracy, gagamitin mo yung buong data mo para i-predict yung next value. Buong data mo para i-predict kung ano yung possible next value. Kapag accurate na yung prediction mo, sa test data pa lang. Ang assumption nito, kapag accurate ka na doon sa test data, accurate ka din doon sa future. Okay? So, ano yung ibig sabihin yan? Sa madaling sabi, kapag ikaw ay isang model, di ba finifit mo na sa iyo yung damit? Tinetest mo na sa iyo. Pag hindi sukat na sukat sa iyo yung model, hindi kita palalakarin. So, mag-a-adjust ako. Maaaring putulin ko yung sleeve, maaaring paiksiin ko yung palda. Okay? So, pag okay na, maganda na yung look mo, patatakbuhin na kita sa runway. Ibig sabihin, pwede na ako mag-predict. Yun yung equivalent. Okay? Ang i-forecast natin for today is yung data na wala dun sa existing actual data natin. I-forecast na nga natin. Magpe-predict tayo this time. Okay? Ganun yung gagawin natin. Tandaan nyo lang yung ruling. May alam kang model, splitting, fitting, evaluate. Pag highly accurate na yung model mo, i-model mo ulit siya sa buong dataset. Buong dataset, tandaan, buong dataset, dito, i-model mo lang muna siya sa training at saka sa test set bago ka makapag-forecast ng future. Okay? So, tingnan ko lang kung meron pa akong mali-discuss dito. So, ito na ibig ko sabihin, hatiin mo sa training at saka sa testing. Na-explain ko na yan. So, bahala kang mag-decide. Sabi ko, typically, 80% training, 20% testing yung ginagawa namin. So, sabi din dito, yung sinabi ko kanina, yung test set should be ideally be at least as large as the maximum forecast horizon. Kung ang test set mo ay 30 lang, bawal kang mag-forecast ng beyond 30. Hindi naman actually bawal, hindi lang magiging accurate. Okay? So, yun lang ibig sabihin. So, ito rin yung sinasabi na general rule ng forecasting na sinasabi ko na matagal na sa inyo. The longer the forecast horizon, it becomes less accurate. So, anong ibig sabihin yan? Halimbawa, ipipredict ko ang stock market value ng Jollibee for the next 30 years. So, yung ika-30 years, maaaring hindi na ako accurate kasi sobrang layo na niya. Okay? Parang halimbawa, ako ay nagbebenta ng ice cream. Ang kita ko ay 500 today, nag-e-expect ako ng around, malapit lang sa 500, kinabukasan. Hindi ko pwedeng i-predict na ang kita ko 500 today is exactly 500 pesos din next year. Habang humahaba yung yung prediction model mo, is nagiging less accurate daw siya. So, ibig sabihin, kung magpo-forecast ako ng COVID cases by day, pwede kong sabihin 7 days lang ang prediction ko. Pwede ko sabihin 15 days lang ang prediction ko. Siguro, pwede ko sabihin 30 days. Pero hindi ako mangangahas mag-predict ng 375 days. Kasi maraming pwedeng mangyari sa loob ng 365 days. Maaring sasabihin ng model ko, tataas yung COVID cases, may na-invento na palang vaccine in between. So, maaaring bumaba siya. So, maraming uncertainty kapag mahaba yung forecast horizon. Okay? Mahirap tumingin ng malayo sa future. Yun lang ibig sabihin. Hindi siya nagiging accurate na sinasabi. Okay? So, paano i-evaluate? So, maraming metrics lang. Okay? So, paano mo i-evaluate yung prediction? Maraming method. Pwedeng MAE, yun na lang sasabihin ko. Pwedeng MSE. Okay? Pwedeng sinasabi dito RMSE. Hindi nakasulat dito, pero meron tayong MAPE. Mean Absolute Percentage Error. Explain ko yung isa-isa kung ano yung ibig sabihin yan. Pero ito yung formula niya. Papakita ko lang sa inyo kung anong formula niya. No? So, meron kang actual data. Ito yung actual data natin. Ito yung predicted data. Y hat. Hat, yung tawag. So, ang ibig sabihin lang ng absolute error, yung tunay na nangyari minus sa prediction, absolute value, i-average ko lang lahat. Summation ng average, kung ilan yung data mo over ng number ng sample.
Average lang ibig sabihin yan. Kung marunong kayong magbasa ng equation, meron akong mag-i-start dapat ako sa isang value to the n. Halimbawa, 10 yung data ko. Ima-minus ko lang yung actual dun sa nangyari, individually, isasam ko sila, tapos i-average ko lang. So, yan yung MAE. So, yung MSE naman, na tinatawag, i-squared ko lang. Halimbawa, 26 minus 23, 3 squared, tapos kung 10 sets yung data ko, i-add ko lang siya, tapos i-average ko lang. So, yun lang ibig sabihin yan. Sir, ano ibig sabihin ng root mean square error? Yung MSE, square root mo lang. Explain ko mamaya in detail na sample ano. Okay? Anong acceptable na RMSE value? So, hindi daw kayang sagutin kasi nagdedepende ito sa data mo. Pero, ang sasabihin ko na sa inyo, kapag ang value mo is closer to 0, accurate siya. Okay? Yung MSE, MAE, at saka yung RMSE na tinatawag, kapag ang value mo is closer to 0, is accurate yung magiging prediction natin. Yun ang ibig sabihin. So, tingnan natin kung may kasunod pa yung slide. Okay? So, yan ibig sabihin. So, future. Ito, sa susunod na to, ano? So, may mga correlation tayo. Tapos, ARIMA ata yung kasunod. Yes, ARIMA model naman yung gagamitin natin. Kasunod ng Holt-Winters, ARIMA. So, meron din tayong, ano pang meron dyan? Ito, may mga equation din yung ARIMA. Kaso, kailangan marunong ka mag-detect kung gagamit ka ng ARIMA daw, stationary ba yung time series mo o non-stationary? So, i-discuss ko to sa susunod. Kasi, may mga model na kapag ganito yung dataset mo, applicable dun sa model na yon. Kapag ganito naman yung dataset mo, stationary, is applicable sa ibang model. Okay? So, Dickey-Fuller test. Sige, next meeting na yung Dickey-Fuller test. Okay? So, ito yung ano natin. Ito yung ginagawa natin before. So, same tayo ng dataset. So, thousands of passengers pa rin. So, ang timestamp natin is monthly start. So, sir, bakit? So, magde-declare tayo ng frequency, ano? Sa laboratory naman, isasabihin ko kung anong frequency. Monthly start. Every month, nag-uumpisa ako ng 1. Yun lang ibig sabihin ng monthly start. So, sir, paano gawing monthly start? I-declare mo, data frame index.frec equals monthly start. Pag ginawa mong ME, month end. So, malamang ito ay 8/31, 9/30, kung may 30 yung month. Kung February, edi hanggang 29 lang. So, i-declare natin dito is monthly start. Para ma-capture ng model natin na yung date natin is nagsisimula every 1 of the month. Okay? So, sir, bakit ba tayo nagfo-forecasting? Dahil lang ba kailangan ko para sa elective 2? Para makapasa ako ng elective 2? Hindi. So, marami siyang gamit. Unang-una, in terms ng business, sa business kasi madaling i-relate eh. Madali kang makapag-decide kapag meron kang data. Remember, pag ikaw ay nagtatrabaho sa business side, malaking factor yung decision making. Dito binabayaran ang CEO sa decision making capability nila. Kasi sabi ko nga sa business, one small move ng isang malaking company, maaaring ma-wipe out yung company mo. Pag na-wipe out yung company mo, hindi lang naman ikaw mawawalan ng trabaho eh. Kung meron kang 10,000 employees under your banner, ibig sabihin 10,000 employees yung maapektuhan yung buhay. Kaya hindi mo masisisi kung bakit ang lalaki ng salary ng mga CEO. Kasi sila yung nagde-decide ng direksyon ng company. Okay? One great move, tataas yung value ng company. One big move na mali, pwede kang ma-wipe out. Imagine mo kung meron kang 10K employees under your name. Okay? So, maapektuhan yung buhay nila, hindi lang ikaw. So, decision making. In terms ng planning and strategy, halimbawa, Lazada ako, meron akong data na nagsasabi, dadami yung order ng cellphone for the next 2 months. Sasabihin kong ganun. Tumanggap tayo ng mga seller na ibinebenta ay cellphone. Damihan natin.
Kasi dadami yung yung seller diyan. Halimbawa, microprocessor company ako. Dadami yung surge ng demand ng halimbawa Intel processor. So gawa tayo ng at least 100k a month na processor, kakaunti 'yun. Okay? So ibig sabihin, resource allocation, nagagamit siya sa resource allocation. Kahit simpleng tindahan, alam mong mabenta yung nagaraya, so bumili ka ng madami. Okay? Para maka-cope up ka ng demand. Risk management. Nagsusugal ka ba gaya ko paminsan-minsan? Yes. Nami-minimize ko yung risk na matalo ako. Para hindi nasasayang yung effort ko naman. So risk management. Mag-i-invest ka sa stock market. Tumaya ka na nga naman ay sa liyamado. Wag kang tataya dun sa dehado. So risk management. Performance evaluation. Halimbawa, may time series ka ng grade mo. First sem, ang average ko ay 1.76. Taas. Second sem, may time series ako na ang average ko ay 1.98. Okay? Pataas ng pataas yung value. 2.5 to 75. So, pwede mong makita yung performance evaluation halimbawa ng klase mo. During that time ba na nagturo ko ng elective? Anong academic year yung may pinakamataas na average grade ng buong klase dun sa estudyante ko? 2003 ba? 2008? Then, pwede akong magplano. Ano yung ginawa ko ng 2008? Bakit mas mataas yung grade nila sa lahat? Dahil ba matalino yung estudyante ko? Or specific na na pwede natin gawin. Okay? So, next. So, ito na yung gagawin natin. General forecasting. Ifo-forecast natin yung next value. Ito na rin yung diniscuss ko kanina kung paano yung method. So, unang method, choose a model. Dadalwa pa ang alam nating model. Kunwari, dadalwa lang alam kong model. Holt-Winters lang. Double exponential smoothing at saka triple exponential smoothing. Sir, para saan yung df.info? Gusto kong malaman gaano kahaba yung dataset ko. Kasi nga, hatiin ko siya eh. Okay? Gaano kahaba yung magiging dataset ko? 144. Ama. So, kung ang gagawin ko, ang splitting natin is 75, 25. So, base dun sa code, may code na ako dun. So, around 75%, ang sakto niyan is 108 lang. Pero gagamit tayo ng 109. Okay? 25% niyan is the rest. Yung matitira sa 109, yun yung magiging test data ko na tinatawag. Okay? So, sir, paano nalaman yan? Sige, gawin natin dito sa ilalim. So, meron akong 144 times 0.75. So, sasabihin lang niya sa akin is 108 yan. So, ibig sabihin, 144 data ko, gagamitin ko lang muna is 108 for training purposes. Okay? So, for training purposes, gagamit tayo 108, pero gumamit na ako ng 109. Yun ay nasa code, hindi ko nababaguhin. Okay? So, sir, anong ibig sabihin ng DF ILO 109? So, ibig sabihin lang yan, piliin mo yung dataset natin from 0 hanggang ilan? 108 lang. So, remember, elective 1, hindi kasama yung 109. Nagigets ba? So, from 0 to 108, yan ay 109. Kasi nag-umpisa ako ng 0 eh. Okay? So, ibig sabihin, ang training data ko is 109. Then, the rest, 109, moving forward, is yun yung 25%. So, 104, 36, pero ginamit ko yung 109. So, 35. So, may idea tayo. Ang test data natin is, pwede ko sabihin, test data purposes, meron akong 35 data points. So, 109 plus 35 is 144. Simpleng arithmetic, So, i-assign ko siya as train data, i-assign ko siya as test data. Okay? So, kung gusto niyo makita kung ano yung in-assign natin, so, pwede ko sabihin, ito yung aking training data. 109. Okay? So, pwede ko sabihin, ito yung aking test data. Hindi ko nabibilangin, pero sure ako, yan ay 35.
Hahatiin natin. So, 109 for training, 35 for testing, 75, 25 split. So, yun yung ginagawa natin. So, next. Kailangan kong humanap ng model. So, sabi daw, ang third step, according sa procedure, humanap ka ng model na i-fit yung algorithm natin. So, gagamit ako ng exponential smoothing. Then, ang gagamitin ko lang is trend. Pag sinabi mong trend lang, yan ay double exponential smoothing. So, gagawin ko muna ang trend. Sir, dalawang klase ang trend, ano? Yes. Isang additive, tapos, isang multiplicative. So, itetesting lang muna natin. Sir, ano yung naka-comment? Kung gusto mong ilagay sa data frame yung value, pwede mong ilagay fitted values, pero hindi ko nagagawin. Automatic, igagraph ko na agad. So, sir, bakit tinatawag na fit? Gamitin mo yung double exponential smoothing. Pansinin nyo to, ano? Training data, hindi siya DF. So, sabi ko, gagamitin lang muna natin is training data. Hindi yung buong data frame. Pag sinabi mo kasing DF ito, yan ay lahat. So, sabi daw dito, training data muna. 109 muna ang gagamitin ko para dun sa exponential smoothing. Pag nakuha na natin yung accuracy, accurate na siya, at saka ako siya gagamitin lahat. Okay? So, next. So, pag in-execute ko to, so, ibig sabihin, meron na akong value ng DES. Okay? Ito yung bagong line of code. Ilan yung i-forecast ko? Bakit, sir, naging 35? Kasi 35 lang naman ang test data ko eh. Tama? Kung meron akong 35 na test data, ang forecast ko is 35 din. Okay? So, ito yung DES na i-model mo na fit mo na. Then, mag-forecast tayo ng 35 data points. Ang variable natin ay test predictions. So, ibig sabihin, ito yung prediction niya. Okay? Para mas maintindihan nyo, igagraph natin. Ito yung train data ng thousands of passengers. Pinlot natin. Then, meron akong test data. Ipinlot din natin. Then, yung prediction mismo. So, anong mangyayari? So, ito yung ibig sabihin kung bakit kailangan natin ng test at saka training data. So, kung titingnan nyo yung graph, ito yung 109. Nag-model tayo ng double exponential smoothing na additive sa 109 data points. Ito yung 35, yung orange. Kaso yung 35 ko is actual data. Ito yung totoong nangyari. Ang prediction natin is yung green. So, ibig sabihin ng prediction ko, ito yung data na ginamit natin. Ang prediction ng double exponential smoothing is ito daw yung line. So, ibig sabihin, hindi siya ganun ka-accurate. Okay? So, bakit tayo gumagamit ng test data? Wala kasi akong future data na pagbabasihan kung accurate o hindi. Kaya ang gagawin natin, hatiin muna natin para sa training, yung test set, ginagamit natin para sa prediction ng model natin. Hanggang dito lang yung data ko, rating ko hanggang dito lang yung data ko, ang prediction niya is yung green line. Malayong malayo sa totoong nangyari. Tama ba? So, gagamitin ko ba siya para i-forecast yung kasunod? Malamang hindi. Kasi, kung gagamitin ko siya, ganito ang magiging forecast niya. Straight line lang. Okay? Ang assumption natin, kapag accurate na siya sa test set, accurate na din siya sa future values. Kasong nangyari, hindi eh. Hindi siya accurate. Sir, ibang model. So, sabi daw, pag hindi siya accurate, hindi ko kailangan i-measure yan quantitatively. Kita ko sa mata ko na hindi siya accurate. So, ulitin lang natin. Okay? So, gagawin ko tong multiplicative. Ibig sabihin, dumodoble daw yung yung trend over time. Nagdo-double. So, tingnan natin yung fit ng line kung maganda pa rin. Yes, improvement siya from additive model, pero hindi pa rin niya kayang makatch yung value. So, ibig sabihin lang kung okay mag-a-analyze, yung double exponential smoothing ko is hindi na qualified para i-predict, para pang forecast.
Kasi sa test set pa lang natin, hindi na siya accurate. Okay? Kaya hinahati natin. Kaya nga sinasabi mong test set eh. I-test mo muna dun sa actual na nangyari. Hinahati natin 109, 35. Ang forecast natin is, remember, 35 din. Kasi 35 lang yung, yung test set eh. So, yun yung ibig sabihin niya. Okay? So, sir, hanap tayo ng ibang model. So, pwede ka namang humanap ng ibang model. So, try natin is triple exponential smoothing. So, kapag triple exponential smoothing, same library, dadagdagan mo lang ng trend. Ang trend ko ay additive. From our lesson before, ang seasonality niya is multiplicative. Bakit? Nagdo-double siya every cycle. Yung trend niya is linear lang. Ibig sabihin, pataas lang siya. Linear, additive. Then, ang seasonal periods ko is 12. Bakit? Ang observation natin, every 1 year is tumataas yung value ng number ng passengers. Kaya nagiging 12. Then, i-fit mo ulit, i-model mo ulit, test prediction ng triple exponential smoothing, 35 predictions. So, ito na siya. Okay? Then, gagawin natin is the same. Kinape-paste lang yung code. So, tanggalin ko muna ito, Iko-comment ko muna ito. Okay? So, ibig sabihin, ito yung magiging prediction natin. Okay? So, medyo malapit na siya. Again, walang 100% na accuracy. Ulitin ko, 109 data points, training. 35 data points, testing. Yung green, prediction. So, kung ganito nakalapit yung prediction mo, ang assumption natin, ganito din yung mangyayari sa kasunod. Pwede na nating i-predict yung kasunod. Tama ba? Okay? Kung fit na yung damit ng model, palalakarin ko na siya sa runway. Ibig sabihin, pwede na ako mag-predict na tinatawag. Okay? So, sir, ano ibig sabihin ng isang quote na nasa ilalim? Kung gusto mo lang makita up close and personal yung ating test set. Sir, bakit 1958-02, 1961-01? Ito yung test data natin, no? 1958-02, 1960-12-01. Okay? So, pwede kong hanggang 12 pa pala, 960. Okay? So, pwede kong hanggang 12-01. So, ibig sabihin, up close and personal, gusto kong makita kung fit yung prediction. Parang nag-zoom in ka lang dun sa test data. So, halos malapit na siya. Kaso, hindi mo pa natetest yung ibang klaseng configuration. Pwede mo kasing baguhin eh. Multiplicative naman ang trend, additive naman ang seasonality. So, sige, try natin. So, at least, meron na tayong nakitang model na mag-fit dun sa data natin. So, pwede mo siyang baguhin this time. Halimbawa, kung sino mas accurate. Sabihin ko ito ay multiplicative. Sige, ito na lang muna baguhin natin. Kasi sure na ako na seasonality multiplicative. Okay? So, binago natin. So, tingnan natin yung line of fit. Warning lang yan. Okay lang. So, tingnan natin up close and personal dun sa test data. Okay? So, malapit din. Pero kung na-obserbahan mo, na-overshoot niya yung prediction. Ang actual data ko kasi ay orange. Lumalagpas ako doon sa actual prediction. Okay? So, paano mo masasabi sa dalawa, additive ba o multiplicative yung accurate? Sa tingin lang? Pwede bang mayroong quantitative value na nag-e-explain dyan? Yun yung ine-explain ko kanina na MSE, MAE, RMSE at saka MAPE. Pwede bang sabihin mo sa akin quantitatively alin yung mas maganda? Alin yung line na mas closer to zero? Okay? So, bago ako pumunta dyan, ito yung implementation ng formula sa Excel para makita nyo lang kung ano yung sinasabi ko. So, lahat naman siguro marunong mag-Excel kasi nag-e-Excel naman ata kayo sa klase. Both performance and kung ano man. Okay? Sample lang ito. Ito yung actual na nangyari. Test data. Actual. Ito yung prediction natin. Sir, paano kinukompute ang mean absolute error? B3
minus C3 equals 3. Tama ba? Kada isa is ima-minus mo. 27 minus 24 is 3. Then, i-average mo lang. Lahat siya. Yun yung MAE. Mean Absolute Error. Sir, bakit absolute? Kasi walang negative number. Naka-absolute eh. Okay? Kahit baliktarin mo yan, 23 yung test set mo, 26 yung prediction, lahat lagi siyang positive. Naka-absolute eh. Sir, ano naman yung MSE? 26 minus 23 squared. Mean Squared Error. Ini-square ko lang. So, square mo din to. 27 minus 24 is 3. Squared is 9. 22 minus 26 is negative 4. Pag in-square mo is positive number pa rin. Walang magiging negative, which is 16. Then, i-average mo lang. Average lang yan. I-average ko lang ano. So, ito yung Excel. So, average. So, 14.6 na sinasabi. Sir, ano yung RMSE? Square root mo lang. SQRT nito. So, yun yung sagot. Malinaw. Okay? Square root lang. Sir, ano yung MAPE? Mean Absolute Percentage Error. So, ang formula niya is yung B3, 26 minus 23 over 26. Gaano kalayo yung prediction? Then, i-average mo lang. Ano ibig sabihin ng 14.96? Para sa akin, ito yung magandang measurement kasi may interpret mo agad. So, ano ibig sabihin ng 14.79? Mean Absolute Percentage Error. Ibig sabihin, ang error nito, kung i-compare mo is 14.79%. Ang accuracy nito is 86%. So, madali siyang i-describe. Sir, what if yung test data ko is saktong-sakto sa prediction? Ang value niyan lahat is 0. Ibig sabihin, wala akong error, close to 0, close to 0, close to 0. Accurate yung model mo. Sad to say, walang ganyan. Okay? Ito yung actual data, ito yung prediction, flat line 0. So, ibig sabihin, MAE, MSE, RMSE, the closer to 0, mas maganda yung model. Okay? So, ibabalik ko siya sa dati. So, ganyan yung ma-experience nyo. Talagang merong certain error. Kasi walang 100% accurate na prediction. Okay? So, sir, paano natin gagawin yan? Sige, ibalik ko muna sa additive. Babalik ko siya sa additive, ano? Iko-compare natin mamaya, ngayon na pala, kung alin yung accurate, additive ba o multiplicative. Hindi ko na babaguhin ito, ano? Kasi sure na ako dyan. So, ulitin ko ulit. So, iraran ko siya. Triple exponential smoothing. Ipa-plot ko siya. So, ito yung plot natin ng test data. Kung ayaw mo makita yung test data, gusto mo ring makita halimbawa yung train data, tanggalan mo lang ng limit. So, yan lang ibig sabihin. Okay? Evaluation. Nandito yung mga definition. Pero, ang gagamitin natin is tatlo. Mean absolute, mean absolute percentage error. Huwag kayong maghahanap ng root mean square error. Naka-square root lang yan. NP, SQRT. Ibig sabihin, i-square root mo lang kung ano yung mean squared error na tinatawag. Sir, ano yung F? Print format lang. Shortcut lang ng print format. Ipiprint ko lang is MAE, yung mean absolute error. Ang kino-compare natin lagi is yung test data at saka prediction. Ano yung tunay na nangyari, ano yung prediction na nangyari. Laging ganyan, test data at saka prediction. So, kung irara natin to, okay? So, ang madaling interpretation, sabi ko, is yung MAPE. Ang error rate ko lang dito is 5.36%. So, ibig sabihin, ang accuracy nito is around 96% na agad. Okay? Yung prediction natin. So, i-testing naman natin ang multiplicative. Alin ba talaga yung mas maganda? Okay? So, ulitin lang natin. Multiplicative. So, iraran mo lang ulit. So, run ulit. So, run mo ulit yan. So, iraran mo ulit yan. Kailangan bumaba siya ng 5%. 0.05. Kung anong gagamitin ko. So, iraran ko lang ulit ito. So, siya ang error rate niya kapag multiplicative is 10.75%.
So, ang pipiliin natin is yung triple exponential smoothing na additive yung trend, na multiplicative yung seasonality and 12 periods na sinasabi. So, sir, ano yung nanditong test describe? Ano yung ibig sabihin yan? Kapag tumitingin ka ng MAE, 46, i-compare mo siya is dun sa mean. Malayo, ano? Kasing mahirap nga i-interpret. Yung MAE, kung anong magiging mean nung test data. Test data to ano? Pansinin nyo, test data yung dinedescribe ko. Ang mean daw ng test data natin is 431. Yun yung magiging baseline. Although malayo siya, kaya sinasabi niyang 10.75 ang error rate. So, sir, what if RMSE naman? Saan ko i-compare? I-compare niyo siya kung malapit siya dun sa standard deviation. Pero ang general rule, mas malapit sa 0, mas maganda. So, 49, hindi na masama. Tapos, masyado siyang malapit dun sa standard deviation na tinatawag. Okay? Pero sa madaling interpretation, ito na lang ako, pipiliin ko na lang ito. Meron akong error rate ito, ano? Mean absolute error. Yun ibig sabihin. So, ang error rate ko is 10.75%. So, pwede kong sabihin ang accuracy niya is ilan? Mga 89%. Okay? Yung isa kanina is 96%. So, ibig sabihin, pipiliin ko itong model. Okay? Pipiliin ko yung 96%. Okay? Pag meron na akong model na napili, anong sabi? I-train mo yung model for the whole data set. Pansinin nyo, hindi na to training data. Ito ay data frame. Lahat. Okay? Additive, seasonality, multiplicative, periods 12. Then, final forecast. Final forecast ng model ko, magpe-predict ako ng 36 months. So, 36 months is beyond 35. So, pwedeng sabihin ko 24 months na lang. Okay? So, pipredict ko lang. Then, ipa-plot ko lang ulit buong data set. Tapos, yung final forecast. So, ibig sabihin, kung titingnan nyo, ang data set lang natin before is hanggang 1961. Ito yung magiging trend ng 1962 at 1963. Which is confident ako kasi based sa test data ko is malapit lang yung prediction. Yun lang ibig sabihin nun. 109 data points, 35. Ito yung future value. Okay? Pag okay ka na sa testing, shoot na, gamitin mo siya sa buong dataset, ito yung ating future value. Ito yung sasabihin ko so kung ako man yung boss o ako man yung employee, ito po yung magiging number ng passengers natin for the next 2 years. Sir, bakit hindi ako pwedeng mag-predict ng 36? Ang test data ko is 35 lang. Pwede ako mag-predict, sakto din 35 or less than 35. Pwede sabihin ko 12 months lang, 6 months, pero kaya natin halimbawa ng 30, sige sabihin ko na 30 months ang prediction. Kasi under 35. So, babaguhin mo lang yung forecast value dito. So, sa exam, ganun yung itatanong ko sa inyo. Ano yung forecasted value niya? 1963, halimbawa, May 1. So, yun yung isusulat niyo sa papel. Okay? Tapos, pwede ko sabihin, ano yung difference ng forecasted value ng 1961, halimbawa sa 1955 ng August. So, ito yung nagiging useful sa labas. Okay? Sa company, ito yung nagiging useful. So, kung nanonood kayo ng business channel, makikita nyo may mga graph silang ganyan. Sasabihin ang forecast ng earnings ng Microsoft ay expected to be this specific value. Kung nakita ko yan as investor ako, ay ganun pala yung forecast ng Microsoft. Halimbawa, ay kilala ko yung data scientist niyan, si ano yan, si Kabuyaw. Magaling yun eh. Sabihin ko ganun. So, so maniniwala na ako. Mag-i-invest ako sa ano, dun sa specific company na yan. Kasi based dun sa forecast sa Microsoft, ganito daw yung magiging forecast nila na earnings. So, pwede ka pang makapag-engganyo ng investor. Okay? So ang forecasting is make or break.
Okay? Depende, kung may talent kayo ng forecasting, depende na lang sa inyo kung saan nyo siya gagamitin eh. Sa masama ba? O sa maganda? Kasi sabi ko nga, ang information ay power. Kung may power ka, saan mo siya gagamitin? Sa masama? Saan pwedeng gamitin to sa masama? Pwedeng bigyan ko kasi siya ng maling forecast. Halimbawa, sa totoo lang, halimbawa, sasabihin ko, mag-invest ka dito. Yung pala, galit ako sa'yo. Gusto kong ma-wipe out yung assets mo. Okay? Mag-forecast ka dyan sa company X. Ang projection ko kasi maganda. Tingnan mo yung graph. Minodel ko siya ng mali yung trend. Mali yung seasonality. So, it's either way. Pwede mo siyang gamitin sa maganda o sa masama. Pero doon ako gagamit sa maganda. No? Para wala akong ma-permission na tao. Okay? So, ganito din ang ginagawa pag election. Magse-survey yan, i-forecast mo nga sa akin kung ilan yung magiging botante ko kapag nag-campaign ako sa Facebook. Ano yung magiging effect. So, pag nakikita ko ang forecast ng botante ko is bumababa, gagastos ako ng malaki sa campaign para ako yung maging next president. Hindi ko sinasabing ginawa to ni Bongbong, pero yes, naniniwala ako. Gumamit siya ng data science. Okay? Para mag-spread ng propaganda. Kasi may idea siya eh. Ay, nalalabangan tayo ni Lenny kasi ang lalaki ng rally niya sa Makati, sa Quezon. So what if gumastos kaya ako? Para mabago yung trend. Okay? Ang data science is napaka-dangerous niya. Sa totoo lang. Kasi pwede niyang isway ang politics. Pwede kang mag-influence ng tao. Sa totoo lang. It's either way nga, sabi ko sa inyo, for the good ka ba? Kikita ka din for the good. Pero kung may nag-hire sa'yo halimbawa na politician, kikita ka rin naman. Pero konsensya mo na lang. Kung wala ka nun, bakit nag-aral ka pa? Yun yung point namin. Okay? Kaya kayo pinag-aaral dito sa school, formal schooling. Yung ibang vlogger, sinasabi nila, wala daw gamit yung pinag-aaralan. Yung gumagawa ng kangkong chips. Di sa totoo lang, nayayabangan ako sa kanya. Hindi naman siya dating ganun eh. Nung humble beginnings niya, okay na okay siya eh. Pero nung once nagkapera na siya, ang dami na niyang sinasabi, wala daw siyang nai-apply sa school. Paano ka natutong magbasa? Diskarte lang dahil natuto kang magbasa. Okay? So para sa akin, huwag kayong maniniwala sa mga ganyan na wala akong natutunan sa school. Siguro hindi lang niya na-appreciate nung time na yun. Pero sa totoo lang, may purpose kung bakit merong school. Hindi naman mag-e-exist ang school ng 100 of years kung wala lang siyang purpose. Okay? Yun yung mga vlogger na kailangan mong iwasan. Kasi hindi maganda yung sinasabi. Okay? Sasabihin ng ganyan, para bang sa akin yabang na lang. Oo, kumita ka ng malaki kasi nagnegosyo ka. Pero hindi lahat ng tao capable na mamuhunan. Dapat daw, nagbi-business ka. Sad to say, okay, magandang mag-business kasi yayaman ka talaga. Pero hindi lahat tayo is capable para mamuhunan, para mag-business. Walang puhunan yung iba, walang capability. Isipin mo na lang kung lahat tayo businessman, anong mangyayari? Sinong consumer? So wala. So sa mundo may balance din. Okay? Yung iba kasi, pag yumaman na, ang lalaki na ng ulo, although wala akong natutunan sa school, hindi ko na-appreciate, diskarte ko lang to, yes. May factor sa buhay ang diskarte. Sasabihin ko, sample ko na yung kuya ko, dentistry siya dati. CEU, ang gandang school. Nakapag-asawa siya ng 20 years old, nakabuntis kasi siya. Si Renato Jr. Okay? Pero sasabihin ko, siya yung may pinakamagandang buhay sa amin. Kahit ako may PhD, mas malaki yung sinosweldo niya sa akin. Bakit? Nasa Italy siya, dental technician. Nang ilang taon. Yung pamilya niya, nadala niya lahat doon. May bahay siya sa Italy. Okay? Hindi siya tapos. Pero ang ibig ko sabihin, huwag niyong gagayahin yung kuya ko na nagpamilya na agad ng 20 years old. Totoo to, hindi ako nagbibiro. Hindi ko din sinasabing huwag niyong gayahin kasi desisyon niyo yan. Okay?
Kung meron dito may anak na, hindi ko kayo pinapatamaan. Kung may anak na kayo during that time, hindi. Baka kasi underground nyo ako, sabihin nyo kasi napaka-ano naman ni sir, napaka-discriminatory. Decision nyo sa buhay yan, choice nyo yan. Okay? Gaya nung kapatid ko nga, 20 years old, nag-asawa na siya. Hindi na siya nakatapos ng dentistry. 2 years lang. CEU, ang ganda pa namang school. So, gumagawa siya ng mga, hindi siya dentist, pero may ability naman siyang nai-apply yung naging dental technician. Gumagawa siya ng postizo, retainer, braces. Kaso mga Italiano nga lang yung ginagawa niya. Okay? Siya ay merong boss na dentist, tapos siya ay dental technician. Sabihin ko sa inyo, nakuha niya sa diskarte. Okay? So sir, edi ibig sabihin wala kang diskarte sa buhay? Meron din naman. Kaso, magkaiba kami ng pinili kasi na ano na buhay eh. Pinili niya yung buhay na yun, happy ako sa kanya dahil kapatid ko naman eh. Pero mas gusto kong piliin yung buhay na to na kaharap niyo ngayon. Kanya-kanya kasi kami ng choice. Okay? Siguro ang purpose ko sa buhay ay magturo, ang purpose niyo ay maging dental technician. So pag graduate nyo, hanapin nyo kung anong purpose nyo sa buhay. Kung purpose mo ay maging si Jason, ang purpose pala niya ay maging artista. Okay? Sabi ba, si Kasaw, maging professional billiards player. Okay? So hanapin nyo ano. Hanapin nyo yung purpose niyo sa buhay. Okay? Okay? Ito lang yung payo ko sa inyo as kuya, hindi tatay. Hindi ako mukhang tatay eh. Kuya na lang. Hindi rin. Hindi rin. Hindi rin. Okay? Pag-graduate nyo, ano, so meron tayong nakalaan na purpose. Hindi man natin alam pa ngayon. Pero someday mapi-figure out nyo. Ngayon, i-figure out nyo na kung ano magiging purpose nyo sa buhay. Ano, maaaring siya ay web developer, siya ay Mr. Universe. Okay? So parang ganyan. Maaaring online seller siya. Hindi man siya CPE man yung natapos niya, pero online seller. Okay? Meron kaming mga CPE na estudyante, ang yayaman na ngayon. Nalinya sa insurance. Kanya-kanyang diskarte. Pero wag mong sasabihin na wala kang natutunan inside the classroom. Wag mong sasabihin yan. Kasi paano ka natutong magsukli? E di kailangan mo ng mathematics. Kabobohan lang yung nagsasabing wala akong natutunan sa school. Diskarte ko lang to. Yabang mo naman. Sa totoo lang, niyayabangan ako doon sa mga... Kaya hindi ako nabiling kangkong chips. Okay? Kasi, siguro pag titikman ko yun, napaka-bitter. Kasi bitter yung may-ari. Oo nga, laging seryoso, parang fierce. Pero kung makikita mo yung mga dati niyang video, napaka-humble niya. Nung naguhugas pa lang siya ng kangkong sa gripo. Napaka-humble niya. So, sa totoo lang, marami talagang binabago ng pera. Sa totoo lang, marami. Nagiging ignorant sila kung saan sila nagmula minsan. Ano, puro ang alam, pag-flex na lang kasi sa social media. So, kung yayaman kayo, huwag kayong ganun, low-key lang. No, nakachinelas man, halimbawa si JB, pero siya ay billionaire. Parang mga ganun. Mas gusto ko pa yung porma ang Steve Jobs, Bill Gates, pumipila pa rin sa drive-thru, pero sobrang yaman nila. Hindi sila ang granding manamit. Bro mo, kotse nga lang ni Mark Zuckerberg, simpleng-simple lang eh. Hindi siya nabili ng Ferrari, although afford niya kahit bumili siya ng 100 Ferrari every month. Tapos yung portion ng kita nila, nung Facebook is dinedicate niya sa social cost. So, ganun yung nilolook up kung mayayaman. Hindi yung puro flex lang ng pera sa social media. Hello, Rosmar. Ang yapang din kasi niya sa totoo lang. Nanonood ako ng mga niya. Inggit lang daw kasi maganda siya, retokado naman. Taga Lucena yun. Actually, taga Lucena si Rosmar. Yes. Nung in-interview siya ni Tony Gonzaga, taga Lucena daw siya. Malayo na itsura niya before at saka after.
Dati HTML lang siya, ngayon sinamahan na ng CSS. So, yun yung ibig sabihin. Okay? So, ganun yung forecasting. So, i-stop ko na yung recording. Naka-record din yung pinagsasabi ko.